Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 7 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:39 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa narinig ko kahapon o nakita ko doon sa mga balita, itong sinasabi ni Andres Reyes Jr., yung ICI chairman. Opo, ang sabi niya, what the world needs now is love. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko ay What the World Needs Now is Love, according to ICI Chairman Andres Reyes Jr. Ngayon ay wala naman problema dyan sa sinabi niya eh. Opo, kasi lahat naman ay sasang-ayon dyan eh. Pero wala sa panahon at wala sa lugar. Opo. Para sa akin, pwede yan kung nangangaral ka. Opo. O pastor ka at ikaw ay nasa kongregasyon o ang nakikinig sa iyo ay mga member mo. Yan po Pwede rin yan po kung grupo kayo o dalawa lang kayo, personal kayong nag-uusap. Pwede yan. Maganda yan, Magandang topic. Pero sa harap ng investigasyon, hindi pwede yan. Hindi pwede. O fact-finding, wala sa hulog. Dapat ay without fear or favor ang sabihin niya. O kaya, an eye for an eye. Atot for atot ang sabihin niya. Kasi nag-iimbestiga siya eh. Diyan po nalilito ang marami eh. Tama naman ang sinabi niya. Tama yan. Pero mayroon din namang sinabi ang Biblia, an eye for an eye, atot for atot, hindi ba? O, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Anong ibig sabihin yan? Kailangan kung nasasalang ka dyan na ikaw ang nag-iimbestiga o ikaw ang mag-judge o ikaw ang mag-prosecute without fear or favor. Kailangan hindi ka natatakot. Kailangan walang favor. Yan po O kaya dapat ay istrikto ka. Hindi ba? Ngayon ay palagay ko po hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Opo. Yan po ang nalilito sa atin eh. O nakakalito eh. Kasi kumukuha tayo ng mga Bible verse tapos yun ang dinidiscuss natin. Marami pong ganyan na nakasulat sa Biblia. Parang ganyan. What we need is love. Opo. Marami pong ganyan. Pero bihira po ginagamit yan. Ako po, hindi po ako nagtatapik ng ganyan eh. Pero pag ang kausap ko one-on-one at talagang nakita ko na sincero talaga, iyan ang tatalakayin ko. Kung tinatanong ako o may nag-i-inquire na talagang uupuan namin yan. Hindi kasi pwede na sasabihin mo lang ganyan tapos hindi mo naman ipaliwanag, hindi ba? O kaya ipaliwanag mo, hindi naman maintindihan kasi nga umaalis din eh. O kaya ay kulang ang oras o kaya ay
wala kang alam bakit sinabi yan. Samantala, ang daming uri ng salita o ang daming salita na sinasabi. Opo. Katulad nga yung atot por atot hindi ba? An eye for an eye. O yan, ano? Or if you give judgment, or if you render judgment, it must be without fear or favor. Yan, ano? Ay, bakit hindi yun ang gamitin niya? Oh, ayan po, hindi ba? Okay. Ngayon ay patutunayan po natin na hindi napapanahon yan. Opo. Kung kung love chapter lang po, kung itaas ko lang po ha, dahil kung definition lang o ano talaga yung love o ano ba ang pinapayo ng Biblia patungkol sa love o ano ang kahalagahan ng pag-ibig ay nasa Biblia po yan. At marami nakasulat yan. Marami yan. Opo. Pero, okay, umpisahan ko na lang muna dito sa total, papasok naman yan sa isipan ko habang dinidiscuss ko 1 Corinthians chapter 13. Basahin nyo po yung buong chapter na yan. Marami kayong matututunan. Chapter 13, verse 2, 1 Corinthians, ano? If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Sabi po ni Paul. Ayan po, no? Kahit na pa naiintindihan ko yung lahat ng propesya o nagpropropesy ako at naiintindihan ko ang lahat ng mystery at ng mga knowledge, sabi niya. And if I have faith that can move mountains, kahit na pa mapalipad ko yung mountain o may faith ako na tanggalin ko yung mountain dyan, but do not have love, I am nothing. Sabi po ni Paul. Okay. Wala ako, sabi niya, wala akong kwenta. Wala akong kwentang tao kung wala akong mahal o wala akong minamahal o hindi ako nagmahal. Ayan po. Okay. Yung pangalawa, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Ayan po. Hindi ba? O, ano ang sinasabi niya? Even if I give all my possessions to the poor. Yung po sa ibang verse, even if I give my possessions to the poor, o my property to the poor, and give up my body to be burned, but have not love, pero hindi ako nagmahal, kahit na sunugin pa ang aking sarili o ialay ko ang aking sarili para sunugin, pero hindi ako nagmahal, ang sabi niya ay matindi po, hindi ba? Pero o wala akong mahal o wala akong pag-ibig, I gain nothing. Wala akong napala. Hindi ba? O napunta sa isipan ko yung sinabi ni Robin Hood Padilla na kahit daw sunugin siya, hindi ba? O kahit na sunugin niya ako, mangangamoy Duterte pa rin ako. Ay ayan na nga hindi ba? O mayroon bang ganyan? Ay mayroon nga nagsasabi na ganyan, sunugin man siya, hindi ba? O ay bakit niya sinabi yan? Ako, papabulaanan ko na yan Kung hindi siya nagmahal, hindi ba? Kung hindi niya mahal si Duterte, wala rin, hindi ba? Kung hindi niya minahal talaga ng totoo si Duterte, wala rin. Hindi ba? O kaya hindi niya minahal ang bansa? Hindi ba? Bakit naman susunugin niya ang kanyang sarili? Mahal ba niya ang bansa?
Ay hindi naman eh. Pakinabang lang yan, hindi ba? Nakinabang siya kay Duterte, ngayon ay sinusuklian niya na kahit daw sunugin siya, ay napunta po sa isipan ko kasi nga nakalagay po dito sa Biblia po yan 1 Corinthians chapter 13, and if or even I give all my possessions to the poor, and even I offer myself to be burned, but I have not love, I gain nothing, sabi niya. Ayan po, hindi ba? Mabigat po ang pagmamahal, hindi ba? Mabigat po sige, ituloy po natin. Pero marami ito. Pero ito na lang ang pinili ko. Pero naandyan dyan sa chapter 13. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. But now, these things abide in me, o abide, sabi niya, faith, hope, love, but the greatest of this is love. Ayan po ang sinabi niya, pero napahaba. Iikpa muna natin, Love never ends. Ayan po, Love never ends. And as for prophecy, yung propesya daw, it will pass away. Yung mga propesya, lumilipas yan, sabi niya. O kaya, nagiging palpak yan. Kung minsan, hindi natutuloy yan O napapalitan. Okay. As for tongue, yung speaking of tongue po ito Yung nakakapagsalita ka ng ibang banyagang salita. O naiintindihan mo ang lahat ng salita. Speaking of tongues po yan, O kaya, nakakapagsalita ka ng kababalaghan na pwedeng mangyari na inuunahan mo na ngayon. Speaking of tongues din yan, Thy will cease. Hihinto rin yan, ang sabi ni Paul. Hihinto yan. Yung una, yung mga prophecy, they will pass away. Lilipas din yon. Ito namang speaking of tongues, yung nakakaintindi ka ng lahat ng salita. Pati salita ng angel, hindi ba? O naintindihan mo, ay lilipas din yan, sabi ni Paul. As for knowledge, nagiging obsolete po. It will pass away din Yung knowledge, opo, nagiging obsolete Ngayon, but if these things abide in me, sabi ni Paul, itong tatlo na ito na nasa akin, ano yon? Yung faith, yung love, yung hope at saka love, the greatest is love. Ayan po ang sinabi ni Paul. Ang pinakamahalaga ay yung love. Ay oo nga naman, hindi ba? Tama naman. Pero dapat yan ang paliwanag Bakit kailangan ng bansa ang love? Bakit kailangan ng tao ang love? Ayan po ang dapat ipaliwanag dyan. Pero hindi niya nga alam ito Hindi niya alam yan Ngayon, basta lang sasabihin niya, ang kailangan ng mundo ay love. Ay ako, kaya kong ipaliwanag yan. John 3:16, For God so loved, hindi ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him will not perish, but will have everlasting life. Ano pa nakasulat? Because of love. Ayan po. Kaya tayo ay maliligtas because of love. Kaya tayo ay nabubuhay pa because of love. Yan We go on existing dahil nga sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kasi kung ano ba nakasulat? Jesus Christ si Jesus Christ, kaya tayo nabubuhay pa. We go on existing because of Jesus Christ. He hold together. Hinahawakan niya lahat
Pati ang mga bituin hinahawakan niya yan Jesus Christ hold us together in existence. Yan po nakasulat. Ay bakit naman? Ay kasi nga doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung ayan na nga sa Cebu, hindi ba? Umiiyak ng mga tao sa Cebu. Kasi nga wala nang kaayusan Binaha sila Ay baha lang yan. Ay kung pati tsunami, pati lindol, pati na yung bituin sa langit ay mahulog sa atin, ay wala na tayo, hindi ba? Jesus Christ hold us together in existence because of Jesus Christ. Ayan po, At yun nga, ay because of love. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayan, para maintindihan natin. Kaya, tama naman yan sinabi niya, pero hindi mo pwedeng gamitin yan kung ang trabaho mo ay nag-iimbestiga o magre-render ka ng position mo o judgment mo. Sino ba ang nagkasala? Hindi ba? Sino ba ang malaking pagkakasala? Dapat sabihin mo yan. Hindi pwedeng love. At ito po, nakasulat din po ito, nakasulat na andyan sa chapter 13. It keeps no record of wrong. Ayan po, ang nakasulat. Ay, paano yan? Hindi ba? Paano yan? Ang tanong ko po sa inyo, kung ikaw ang huhusga, sino ba ang nagkasala dyan? Ay, paano yan? Ay, it keeps no record of wrong yung love. Love keeps no record of wrong. Ang ibig sabihin, kung nagkamali yung asawa mo, patawarin mo na yan. Hindi ba? Huwag mo nang ilista. Wala kang record Hindi ba? At yun ang love. Yun ang isang definition ng love. Keeps no record of wrong. Ay ano ba ang sabi ng Panginoon? Hindi ba? Doon sa mga tao na nagkasala, na nagsisi, na humingi ng tawad. Ano po ang sabi ng Panginoon? Their sins and their lawlessness deeds, sabi niya. Yung kasalanan nila at yung mga pagsalungat o pagsalangsang nila sa mga batas, sabi, your sin and your lawlessness deeds, I will remember no more. Sabi niya, hindi ba? Hindi na niya, wala na ngang listahan kaya hindi ka nahuhusgahan. Hindi ka nahuhusgahan, pero yan, ang sa born again po ito, pero kung hindi ka nagsisi, wala, hindi ka kasama doon. At bakit naman isasama ka, hindi ba? Kung hindi ka nagsisi, hindi ba? Kung hindi mo alam yan. Your sin and your lawlessness deeds, hindi ba? I will remember no more. Ayun po, hindi ba? At yun talaga ang love na masasabi natin. Kasi nga, nakasulat dito, it keeps no record of wrong. Ay, nagagawa ba ng tao yan? Hindi po Nililista nga ng asawa natin yung mga pagkakamali natin hindi ba? Nililista nila yan At pag dumating ang panahon, ayan ang pinagagawa mo, nakalista po yan. Hindi ba? Para kung mag-away kayo, ay yun ang ihaharap niya sa'yo. Hindi ba? Yung pagkakamali mo ay hindi love yun. Hindi love. Kasi nga ang love keeps no record of wrong. Ngayon kung susundin mo yan, paano ka mag-imbestiga? Paano ka mag-render ng judgment? Hindi ba? Ay justice pa naman si Juan, o justice pa naman, ano bang pangalan nun? Si Andres Reyes Jr. Hindi ba? Nagsasalita ka, ay hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ba? Hindi mo alam. Ako alam ko yan, na talagang ang kailangan ng mundo ay love. Yan ang kailangan ng mundo. Pero hindi ko sasabihin yan kung hindi ako tinatanong ng tao na personal. Opo. Kasi nga, ang hirap ipaliwanag yan Ay, yan na nga. Mag-asawa na nga yan Nililista pa hindi ba? Nililista yung mga pinagagawa mo Hindi ba? Parang utang yan na
nakalista. Hindi ba? Ayan po, Pero nga, love never fails, sabi niya, love never fails, o love conquers all. Kasi nga, hindi nga humihinto yan eh. Parang pag-ibig sa atin ng Panginoon. At ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay para maintindihan natin ay inihalintulad ng pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Hindi nagbabago, hindi napapalitan, continuous yan. Yung pag-ibig ng magulang, kasi wala nang maihambing po eh. Walang maihambing po ang Diyos eh. Kung papaano yung pag-ibig niya at inihambing po sa pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Para maintindihan niyo lang po At ngayon, pero hindi po naman nasusunod yan eh. Opo. Hindi nasusunod. Pero generally speaking, ganon. Pero ayun na nga po hindi ba? Hindi maniwala yung Diyos eh. Hindi sumagi sa kanyang isipan, hindi ba? Na yung mga tao noon at hanggang ngayon po eh. Hanggang ngayon, Pero yung mga tao noon ay nakagawa ng isang bagay para gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan o sumasamba sila sa demonyo. Ay ang requirement po ng demonyo, sunugin yung anak. Ialay yung anak, susunugin. Hindi sumagi sa isipan ng Diyos na kaya palang gawin yon ng isang magulang. Ayan po. Ginawa po yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo noon na may ginawa ang tao na hindi sumagi o hindi alam ng Diyos na kaya palang gawin. Kasi nga, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay inihalintulad niya sa pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Hindi nagbabago yan, sabi niya. Oo nga naman, hindi ba? Pero ngayon, iba na po hindi ba? Pero ibang topic po yan, ibang topic. Basta, ang sinasabi ko lang po dito ay hindi pwedeng gamitin yan yung sinabi ni retired Justice Andres Reyes na what the world needs now is love. Hindi mo pwedeng gamitin yan ngayon kasi investigador ka eh. Hindi ba? Para lang si Marcolita yan eh. Na diniscuss ko dito ang sinabi ni Marcolita. Wala pang batas, sabi niya eh. O kulang ang batas, sabi niya. Walang batas na makakaalis ng korupsyon. Ayun na nga, hindi ba? Kasi ang nakasulat sa Biblia, walang batas na makakapagpatino sa tao. Walang batas. Kasi kwan lang yan eh. Dagdag lang yan po yan eh. Dagdag lang yan. It's just our tutor. The law was added. It's just our tutor to bring us to righteousness. Ang mahalaga po yung righteousness. Tutulong lang yan. Pero talagang hindi ka maging perfecto dyan sa batas na yan. Batas, puro batas, hindi ba? Pero nga ay sila rin ang sumisira sa batas. Hindi ba? With impunity. Hindi ba? Diniscuss ko kahapon. Kaya nga yung Sibolo, bubog na yan o nasira na yung mga bahay nila dyan. Kasi nga with impunity na. Hindi ba? Kunyari, gagawa sila ng mga batas, hindi ba? Pero with impunity na ang korupsyon, ganyan. Wala nang pakundangan, hindi ba? Ay talagang ganyan ang mangyari, hindi ba? Sige po, nililinaw ko lang po, na kung ano ang komentaryo ko dito o ano ang masasabi ko patungkol dyan. Pwede yan kung personal mong sasabihin sa tao at i-discuss nyo isang araw. Pwede ako mag-discuss yan eh. Kahit na sa kongregasyon, patutunayan ko yan na what we need now is love. Yan. Pero sa ganyan, kung may trabaho kang iba, hindi ba investigador ka,
Ay bakit mo sasabihin yan? Mali, hindi ba? O sige po at sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at dalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.